So, yun nga mga ka-stroke. Yung pong tubig ng dagat at ng buhangin ay malaki daw na itutulong nito sa pag-recover sa na-stroke. Dahil ako po ay may nakausap na kaibigan at malaki rin daw po na itulong niya doon sa ng dagat at ng buhangin sa kanyang pag-recover. So ako naman hindi ko pa po naman na-experience yon. So gusto kong masubukan yon. Ang problema, malayo kami sa dagat. So kaya magsasadya kami sa Batangas. At blessing naman in disguise ay yung aming grupo na nagcha-charity rides na ultra ay pupunta ng Batangas at ito po ay tabi ng dagat. So pupuntahan natin yon. At mga ka-stroke, magdadrive din po ako at yun po ay long drive. Wow! So wish me luck mga kasama. At ito na nga mga ka-stroke, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. 5:30 pa lamang ng umaga ay umalis na ang aming team. Mula Cavite hanggang Batangas ay aming tatahakin. Makapunta lamang sa dagat upang malaman natin kung talagang maganda at makakatulong sa pag-recover ang dagat at ang buhangin nito. Malayo, nakakapagod driving, pero ganun talaga. Kapag may nalaman ka talaga na magpapaigi sa iyo at magpapagaling, ay talagang sasadyain mo kahit gaano pa ito kalayo, kahit saan man tunda ako, kung dito rin lang naman sa Pilipinas. Inabot na nga kami ng bukang liwayway. Medyo inaantok pa, pagod, pero hindi kailanitana yan. Kailangan namin mag-stop over para magpahinga. Kaya nag-stop over po kami dito sa So mga ka-stroke, nag-stop over po muna tayo dito sa baba. Yan. Pero Batangas na po tayo. So bali isang oras pa. Ganun kalayo yung dagat dito sa mula Cavite hanggang Batangas para na makarating ng dagat at masubukan natin kung talagang epektibo. Okay? Nandito na kami sa San Jose, Batangas. Ibaan. 11:35 na pala. Oras kami 5:30 AM. Layo. Napakalayo pala yung Laia matapos sa pupuntahan namin. Mula Cavite hanggang dito sa Sabang, Batangas ay kinailangan na natin magsali ng gasolina. Medyo kakonti na kasi ang gasolina niya at kailangan nating salinan. Nagsalin tayo ng gas, nandito pa lang tayo sa Sabang. Pero malayo-layo na rin, natakbo, ilang kilometro na rin. Pero tatakbuin, halos sa kalahati pa. Finally, we made it. Narating namin ng dagat. Ayan. At dito ito sa San Juan, sa Laia, San Juan. Napakasarap din pagmasdan. Alam niyo yung feeling na nakaka-relax siya. Iba ang feeling talaga. Alam niyo yung paminsan-minsan dapat mga ka-stroke, nakakapasyal din tayo sa ganitong lugar. Nakaka-relax talaga siya ng pagramdam, nakakagaan. At ito nga ang minapili na puntahan at napakalinis dito. At ito may mga cottage pa at yan ang aming team. At dito muna kami magpapahinga at magre-relax. Sa dagat, napakalakas po ng hangin. So sabi nila, maganda rin itapak ang paanan na stroke sa buhangin. Ayan, so kasi para minamasahe ng mga butil-butil. Ayan, parang ganito po. Tinututuwa po, yan po. Mga ka-stroke, napakasarap po talaga maglakad sa buhangin. Parang totoo na nakakadagdag na nakakatulong sa pag-recover. Kasi namamasahe yung paa ng buhangin. Pero sana, especially maganda sana yung mainit para yung warm. Yun, gano'n. Pero maganda ang buhangin. Naman. Tapos, itatapak naman natin ang ating paa sa dagat mismo. So, let's go. Ako sa nakapaa,
nagsasanay din ako na may guide yung may food drop. Pag walang food drop, talagang zombie mode pa rin ang aking lakad. Hindi ko pa rin masyadong mahilig ko agad ang tuhod ko. At saka dahil sa matagal na pagkakaupo sa pagdadrive. So ayan po dagat, tingnan nyo. Tatapag po natin dyan sa madalas. Nakita nyo naman ang lakad ko mga ka-stroke. Hirap pa rin ako maglakad, especially pag nakapaa. Pero alam nyo, unang apa ko pa lang sa buhangin, ramdam ko agad yung mga butil niya na nagmamassage sa akin talampakan. At ramdam ko na talagang malaki may tutulong niya sa pag-recover. At malaki rin daw ang may tutulong ng tubig alat kung ibababad mo ang paa mo rito. Pero alam nyo bang habang naglalakad ako, hindi nawawala ang pangamba sa aking dibdib sapagkat natatakot ako makaapak ng basag na shell, bubog o stick ng barbecue. Baka kasi matusok ang ating paa. Pilay na nga'y mapipilay pa. Paalam ko na ibababad natin yan. At least nakatuntong tayo na ang dagat. Kasi na-stroke natin na malapit sa dagat comment down below kung talaga na nakakatulong sa pag-recover. Tayo ng dog. Nalulula ako na ayoko. Utang ko din mamaya. Nung time na pauwi na kami, ay saka naman ako natumba ng 2 beses kung kailan ay nakasapatos na ako. Hirap na hirap akong bumangon dyan. Kaya napakabigat ko siya ng katawan yan. Pero okay lang yon mga ka-stroke. Ang mahalaga ay masaya at na-experience mo ang mga bagay na ito. And I made it! I made it! At yun na nga, pauwi na kami. Mula Batangas naman hanggang Cavite. Dahil aakit kami ng Tagaytay at panibagong hamon na naman. Hindi lang sa akin, pati na rin sa aming service na sasakyan na si Bukidags. Alam nyo ba na tumataas ng 40 degrees ang taas nitong aming tinatahak na daan tungo sa Tagaytay? At paminsan-minsan ay nagpo 45 degrees pa siya. Pero okay lang yun. Kayang-kaya yan ang sasakyan natin yan. Nasa sasakyan yan at nasa driver yan. Kayang-kaya natin gawing mahirap ay kayang gawing madali. At ang malayo ay kaya natin gawing malapit. Pero sa kagaya ko na stroke ay hindi madali ang ganitong laban ng pagmamaneho. Pero hindi hadlang sa akin ang aking pagiging PWD sapagkat kasama ko ang ating Diyos. Ang lahat ay may paraan. Lahat ay susubukan, lahat ay gagawin para lamang sa ating sitwasyon na ganito. Ni hindi nga sumagay sa isip ko ang sumuko. Bagkus ay nilabanan ko ito ng buong tapang dahil naniniwala ko na may pag-asa pa. Habang may buhay, may pag-asa at laging positibo ang aking iniisip. Ni hindi nga sumasagi sa isipan ko ang mga negatibong bagay. At ang higit sa lahat ay naniniwala ka sa Diyos at naniniwala ka sa iyong sarili at nagtitiwala at panatag na panatag ang aking kalooban sapagkat natanggap ko na kung ano man ang nangyari sa akin nang walang galit, walang inggit at walang sama ng loob. At boom! Doon ko na naramdaman ang unti-unti kong pagbangon sa aking pagkakadapa. Hindi ko man naibalik ang 100% ang lakas ng aking katawan ay at least napapakinabangan ko na ang aking mga affected body at ako'y masaya na. At syempre, patuloy pa rin lumalaban. Iniisip ko na lamang na ito isang pagsubok. Hindi naman tayo bibigyan ni Lord ng pagsubok kung hindi natin kakayanin. Kaya laban lamang tayo ng laban.
So, ayan guys, sa wakas nakarating na rin tayo ng bahay ng Malwalati at wala naman nangyaring anumang sakuna sa daan at walang aberya na nangyari. At yun yung kagaya ng pinakita ko sa inyo na alam nyo ba na talagang ang dagat at ang buhangin nito ay malaki pala na itutulong sa pag-recover talaga na kagaya nating na-stroke. Ayan. Sapagkat unang apa ko pa lamang po talaga sa buhangin ay ramdam ko yung mga butil niya, mga butil-butil na nagmamassage sa talampakan. At iba ang pakiramdam talaga, nakaka-relax din siya. At saka isa pa, yung pagpunta mo ro sa tubig alat sa dagat ay maganda rin po pala ang binababad siya doon sa tubig, yung paa ng matagal. Kaso nga lamang, napakalayo nga yung ating pinuntahan na dagat. Hindi tayo makakapunta ron ng araw-araw. Siguro mas maganda kung araw-araw niyang gagawin. Talagang, kasi meron akong kaibigan, siya po'y kasama ko sa GC ng mga na-stroke. Ang sabi po niya, ang isa raw po talaga nagpalakas sa kanya at nagpa-recover kung bakit siya nakakatakbo na ulit siya. Pero siya major stroke din siya. Ang nangyari sa kanya. Hindi po mild stroke. Major stroke po. At nakita ko po ang napakaganda po ng kanyang pagkaka-recover. Talagang sabi niya ay yung dagat daw po at ang buhangin ang malaki raw pong naitulong sa kanyang pag-recover. So kami naman, agad din namin sinubukan. So alam niyo naman tayo mga na-stroke, lahat susubukan, di ba? Talaga para lamang sa ikaiigi ng ating karamdaman na nararamdaman, especially sa affected body natin. So subukan nyo rin, kung lalo na yung mga malapit sa dagat dyan, subukan nyo lagi maglakad sa buhangin at magbabad sa tubig alat. Kahit paa lamang o kaya kamay. Ayan. Pero syempre, ituloy pa rin natin ang mga exercises na mga pinapakita ko sa inyo at saka yung mga ginagawa natin na exercise. Gawin po natin yan kasi ang importante po talaga ay yung gumagalaw ka ng gumagalaw. Yun talaga ang isang key para gumaan at bumilis ang pagkilos ng ating affected body. So, yung po sa buhangin, maganda sana kung malapit tayo. So, sana all malapit sa dagat at buhangin kasi kaya nga yung iba ginagawa nila yung naglalagay sila ng tubig sa palanggana tapos nilalagyan nila ng asin tapos binababag nila yung paa nila pero dapat sa warm water. Ayan. Yun naman kasi pinunta namin dagat kasi nagkataon nga masama ang panahon, umuulan. Malamig yung tubig niya tsaka yung buhangin niya, malamig. Pero at least ramdam ko talaga na iba ang pagmasahe ng buhangin sa talampakan. Talagang na mamassage siya. Talagang makaka-recover talaga. Tsaka yun nga, so, dapat gawin natin yung mga exercise regularly. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood at sana po ay makatulong din at nabigyan ko rin po kayo ng idea tungkol dito sa mga bagay na ito kagaya ng sa dagat at sa buhangin. So, basta patuloy po lang na tayong lumaban wag po tayong susuko. Sinasabi ko po ulit-ulit, may pag-asa pa. Ayan. Lalong malaki ang pag-asa kung meron kang gagawin. Ayan. Tutulungan nga tayo ng Diyos, tulungan mo rin ang sarili. At maniwala ka sa Kanya. At lahat na nangyayari sa atin ay may dahilan. At yan hindi naman tayo bibigyan ng dahilan na talagang ikapapahamak natin lahat na tayo mawawala na sa mundo. Ito nga binuhay pa tayo, binigyan pa tayo ng chance. So, pag-ibayuhin natin, lumaban tayo, laban lang ng laban, always think positive at huwag mawawala ng pag-asa at maniwala ka sa iyong sarili at tulungan mo ang iyong sarili. So, maraming salamat at saludo po ako sa mga na-stroke na talagang buong tapang na lumalaban at hinaharap. Ayan, dahil naniniwala sila na may pag-asa. Totoo naman So, maraming salamat at lagi natin tatandaan.
tayong lahat ay gagaling, lalakas, at syempre mga boys, titikas. Ayan, so maraming salamat sa panonood and God bless you. I love you all.